Kayong mga anti-Duterte na salot sa lipunan, guess where naman? Nandito na naman tayo siyempre sa loob ng mall sa Singapore. Oh. Inggit na naman kayo, iyak na naman kayo lagi sa mga post ko. Paano hindi kayo iiyak? Eh, mukhang ako na yata ang pinakahari ng real talk. Talagang pagka ni-real talk ko kayo, no? Talagang tinatamaan kayo na hindi kayo may iwasan na talagang ma-high blood, no? Yung talagang matamaan kayo. Eh, ang dami mga chismoso dyan na talagang inaalam ko sino ko. Well, I can say that I'm willing to open my life, no? I'm willing to be an open book sa inyo dahil itong buhay kong ito, sa dami ng beses na niligtas tayo ng Panginoon, eh talagang this time, panahon na para iligtas ko naman ang mga kababayan kong mga Pilipino na talagang nabe-brainwash, no? Kayong mga bangag na loyalista. Sa ngayon, tatawagin ko kayo pa rin mga bangag kasi nga, nagpapaniwala pa rin kayo dyan sa bangag na administrasyon na patuloy nang tinutulunggis tayo lahat, no? Mapa mga Duterte supporters o kahit kayong mga loyalista, kawawa tayo lahat dito. Hindi lang kayo, ha? Pati kami, lahat ng mga Pilipino. Imagine niyo ito sa dinami-dami ng mga kapalpakan sa gobyerno ngayon, no? Yung mga pagtaas ng bilihin, kita nyo, willing pa rin sila na mag-spend ng milyon-milyon, napakalaking halaga dyan sa impeachment trial na yan. Pero 1 trilyones, asa na ngayon? Ha? May nangyari ba? Umuusad ba ang investigasyon dyan sa flood control? O di ba anong petsa na? Ito, sasabihin ko sa inyo kung sino ko nang makilala nyo ako, ang hari ng real talk. Hindi sa pagyayabang, no? Pero ito, sinabi ko kahapon sa vlog ko na hindi ako nagtatrabaho dito sa Singapore o kahit sa amang bansa yan. Dahil hindi ko kailangan, di ba, sa ngayon. Dahil naniniwala ako na God sustains. Sinabi ko yan sa inyo. Totoong-totoo yan. Because God has always provided. God is providing for me up to this moment. And I know that God will provide, no? Future tense, will provide. Yan ang katotohanan na kailangan magkaroon tayo ng matinding faith, no? Dahil sa ating pananalig o yung faith, nasusukat yan kapag hindi nyo pa nakikita mga bagay-bagay, wala pa sa inyong harapan. Pero pinaniniwalaan yung yun ay darating sa tamang panahon, no? Yun ay darating talaga dahil yun ang pangako ng Diyos na ililigtas tayo. Actually, niligtas na nga tayo, di ba, sa krus pa lang. Pero yung mga inaasahan natin, yung mga inaasam natin ng mga tagumpay sa buhay, ibibigay at ibibigay yan ng Panginoon, no? Kapag hindi pa ngayon, dahil may mas better pang mga opportunities dyan ahead of you. Kapag hindi pa ngayon, dahil baka ikapahamak niyan. Tulad na nangyari sa buhay ko, napakaraming kapalpakan. Ako na yata pinakamaraming kapalpakan. Disappointment sa buhay, siguro. Pero kita nyo, God still blesses me. Up to now, 7 years old yung anak ko. Napakalungkot bilang ama. Hindi ko nakita ilang taon na. Hindi ko nakita lumaki yung anak ko. Hindi ko na nga marinig na magtagalog Naging Bisaya na dahil nandun na sa probinsya nila sa Southern Leyte, di ba? Kasama nung girlfriend ko. Pero yan, talagang binibless pa rin sila, no? Yung anak ko talaga nababalitaan ko na talagang puro honors ang nakukuha sa school. Nakakatuwa lang kahit na sakripisyo itong ginawa ko para sa bayan ko, sa paglabang ko sa illegal na droga dati, no, panahon ni Tatay Digong, mag-isa dun sa Makati sa lugar ko. Pinapatunayan ko lang sa inyo na ang Diyos kapag naging sundalo kayo ng Panginoon, no, wala kayong dapat ikatakot kahit mabangga nyo pa mga malalaking tao, no, hindi kayo dapat matakot dahil kakampi nyo ang Diyos na pinakapangyarihan sa lahat. Hindi kayo pababayaan ng Diyos kapag kayo ay lumalaban para sa tama. At ito, no, ang trabaho ko, no, ito, ang imulat kayo sa katotohanan. Hindi ako nagtatrabaho para sumweldo sa ngayon, no. Dahil nga bukod sa mahirap makanap ng trabaho sa ibang bansa, dahil nga pag nalaman Pilipino, talagang dinidiscriminate dahil akala nila mga tulisan, walang tiwala in short, no, dahil nga nababalitaan nila yung mga katulunggisan pag nanakaw sa gobyerno natin, no. Ako matagal nang nagne-negosyo dyan sa Pilipinas. Yan ang source of funds ko. Nakapag-ipon din tayo ng milyon-milyon dahil nga ang dami kong negosyo dati dyan, mula sa pagbabuy and sell ng used cars, mga gadgets, pinasok ko din yan, pagbebenta ng mga laptop, no, mga gaming laptop pa yan, mga Nitro, no, Acer Nitro, tapos mga road bike, mga bisikleta, parts, mga high-end na Shimano, ganyan. Kumakarera pa tayo nun, takbuhan natin 60 to 70 kph. Diba? Sabihin nyo, mayabang ako. Hindi karerahin nyo ako, diba?
O ayan, no? Tapos meron pa tayong mga real estate business nun. Nagpapaupa ako ng apartment nun dahil nga nakapagpundar tayo. Yung dalawang property, isa sa May Tagaytay, sa bandang Silang Cavite, at apartment din sa Pasig, di ba? Dahil sa pagiging responsableng mamamayan, hindi sa illegal na paraan. Hindi ako nakagamit kahit isang droga at hindi ako nakapagbenta kahit isang gramo ng droga. Yan ay pagmamalaki ko, di ba? Kinalaban nga natin mga illegal na tao eh. So, yan ang gusto kong sabihin sa inyo, sa mga chismoso dyan, ng mga bangag na loyalista, no? Etong kung anong meron ako ngayon, alam kong hindi to forever, hindi ako dito unlimited supply na bangko, no? Meron din tong katapusan at medyo kinakapos-kapos na nga ako, di ba? Tanyo, nung sa Korea, nagbalik nga ako ng iPhone, eh. Kinakapos na ako nung panahon yun, eh. Dahil syempre, ang mamahal ng mga accommodations ngayon, plane ticket, di ba? Pero naniniwala ako na God will provide eh. Dahil nga hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa dinami-dami ng na-encounter kong pagsubok sa buhay na ito, no? Kaya kung i-extend pa ng Panginoon ang buhay ko na hindi ko alam kung kailan, eh talagang nangako ako na i-dedicate ko ito para sa mga kababayan ko, no? Kahit anong paraan niya, no? Mapabuhay ko man ng ibuwis ko, I'm willing to do it for my country, no? For my countrymen's sake. Eh, ano ba naman tong ibuwis ko na lang itong buhay na to, no? Dahil ako, I believe na kung walang kikilos, kung walang magsasalita, no? Kung walang isang born again Christian na magiging matapang, na talaga mag-speak out, no, sa mga nangyayaring katulonggisan at kapalpakan sa ating administrasyong bangag, no? Eh, naniniwala na ako na what's the sense of being a Christian, no? Born again Christian in particular, kung hayaan ko lang na namamatay sa gutom at sa hirap ang mga kababayan ko, eh, so be it na siguro itiwalag ako ng relihiyon ko o kung ano mang pasukin ko relihiyon dyan in the future. Pero sa ngayon, no, being a Christian, mas importante sa akin kasi yung kapakanan ng mga kababayan ko, no. Hindi ko na iniisip dito yung iko-komento sa akin ng mga Christian brothers ko. Basta ang importante sa akin, I'll do whatever it takes, no, para mamulat kayo, no. Kasi for my countrymen's sake nga at para sa bansang Pilipinas, eh talagang gagawin ko lahat, mapamaliit man niya na paraan o mapamalaki, no? Kaya yan, mga Kanoypi, at least alam nyo ngayon na eto tayo, nabibless pa rin tayo ng Panginoon, no? Kahit na daily expenses dito medyo mataas talaga, no? Singapore eh. Pero dahil sa Panginoon yan, wala akong maisip na dahilan, no? Kung bakit hanggang ngayon nakakakain ako, no? Kung bakit ngayon nakakapagsalita ako, no? Kung bakit ngayon eto healthy pa rin ako, dahil sa Panginoon, walang iba. So yan lang, yan, sana ma-bless din kayo, no? Sa araw-araw mabigyan ko kayo ng konting inspirasyon at syempre ma-inspire ko kayo higit sa lahat na maging makabayan sa panahon ngayon ng ang Pilipinas maging Singapore din one day. At hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasig Noypi.